So, what's up sa inyo mga tit kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik na naman tayo dito sa Arise Crossover, no? So, ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano po mag-grind ng bagong weapon, okay? Nag-grind ko na yung akin kahapon. Kita nyo, meron akong SS Legendary. Hindi ko pa siya in-enchant para makita natin kung gano'ng kalakas. Kasi yung mythical ko, dapat SS na to. Tinamad ako kagami mag-grind kasi ang lag. Kasi nag-update ata yung Grow a Garden. Basta, ang hirap makakonect sa dungeon, ang hirap makakonect sa kahit anong server. Hindi ako makapag-grind, kaya natulog na lang ako. Kita nyo, dalawang SS na. Iyan, ituturo ko sa inyo yan. Pero, umpisahan muna natin mga tit kuya sa bagong code, okay? Umpisahan ko na lagi tuwing may update sa code muna. So, yung bagong code mga tit kuya, magbibigay sa inyo ng bagong pinakamalakas na N+, okay? Libre, okay? Bigay ng dev. So, ito yung bagong code. Ang bagong code ay Vegeta plus N, okay? Ito, may requirements po tong code na to. Kailangan naka 15 days na gameplay po kayo para maklaim nyo. Tapos, sa ngayon, permanent tong code na to, okay? And si Vegeta po ang pinakamalakas na N+ sa ngayon. Mas malakas pa kay Dad Monarch sa pagkakalam ko kasi may sinabing anong ganun yung dev. So, papakita ko na lang din sa inyo. So, i-claim na lang muna natin. So, nakita nyo, success, you use Vegeta plus N code. And andito na yung bagong bagong N+, okay? Kita natin. Tignan natin kung ayun, automatic lock na pala siya. So nakita nyo naman, nakuha ko na yung Vegeta. Malaki siya, brute din siya. So try natin pa-levelin kung gaano ba kalakas to. Teka lang. Ayan, try natin. Mabilis lang naman lumevel dito. Ayan, 2.30 SP. Okay? Mas malakas siya compare kay Dad ng 6 SP. Grabe. So, isipin nyo, libre lang to. Sa mga wala pang N+, i-claim nyo na, okay? I-claim nyo na tong free Vegeta para meron po kayong additional na magandang unit. Kung nahihirapan kayo mag-grind ng N+, eto na. May libre na. So, claim nyo muna yan. So, pagtapos nyo i-claim yun, mga ate kuya, mag-proceed muna tayo sa mga pa-wash out. Okay mga ate kuya, tuturo ko na sa inyo kung paano ako nag-grind ngayong bagong update, no? So, medyo may malaking pagbabago po sa pag-grind ko ng weapon ngayon. Kung dati napansin nyo, dalawang video magkahiwalay yung mythic tsaka legendary. Ngayon, pag-iisahin ko na lang kasi may nagbago po sa dungeons, okay? Simula nung dumating yung world 2. Hindi ko lang kung napansin nyo, pero ang laki po ng pinagbago. Ngayon, umpisahan muna natin kung saan ba maganda mag-grind ng itong weapon, syempre. So, syempre, kailangan yung mga tit kuya, nasa world 2 po kayo. Kasi dito lang po nag-i-spawn ang Nen City, okay? So, kailangan nyo ng Nen City kasi doon nyo i-grind yung weapon ng normally. Tapos, kailangan nyo makuha itong Nen Runes. So, yung Nen Runes, gagamitin nyo sa ibang dungeon para mag-grind nyo pa yung weapon, okay? So, ganun pa rin naman yung idea, katulad ng sinasabi ko dati sa video ko ng pag-grind ng weapons. Ang hahanapin nyo pa rin is yung mga low rank dungeon, okay? Yung E, D, o kaya C na dungeon, okay? So, bakit kasama na yung C, kuya? Kasi gagamitan nyo ng rank down, okay? Huwag kayong magtitipid sa paggamit ng rank down. Madali lang po i-grind yan compare sa rank up, okay? Mas mahirap i-grind ng rank up kaysa sa rank down, okay? So, gamit lang kayo ng gamit yan kasi mas madalas nag-i-spawn ng mga low rank dungeon and makukuha nyo to. Kaya sinama ko na yung C-rank dungeon kasi pag ginamitan nyo na rank down, magiging D-rank din. Pero syempre, E-rank pa rin ang pinakamagandang dungeon. So, next na kailangan nyo malaman is yung relics tsaka titles na ginagamit ko sa pag-grind, okay? Unang-una sa titles mga tit ko, yung ginagamit ko po ay Keymaster, okay? Keymaster kasi meron po siyang 35 drop chance. Para ka na pong naka-relic na 3, okay? Para ka nang naka 3 times na drop chance relic, kaya maganda siya. Tapos pagdating po sa relics, doon po ako bumabawi ng damage, okay? Kasi dito po mas mataas yung shadow level. Tignan nyo? Shadow level nito ng crown na S is 18. Tapos pinaparisan ko po ng Echo Shard, silang dalawa.
Etong Radiant, kung may Radiant kayo na ganyan din, ina-unequip ko po yan, pinapalitan ko ng Blood Chalice, okay? Kasi 15% to, ito yung pinakamataas na, na drop chance na relic sa ngayon, okay? So, hindi nyo alam kung saan nakukuha tong Blood Chalice. Sa floor 50 lang po to. Kayang-kaya nyo na to kasi kung nakuha nyo yung Vegeta na code, kayang-kaya nyo to. Madali na lang sa inyo i-grind to, okay? So, kunin nyo kung wala pa kayo. Tas, ganito po yung relic setup ko. 2 shadow level, 1 drop chance. Plus, yung title ko pang drop chance, okay? So, yan yung magagandang pwede nyong gawin para mapabilis yung pag-grind nyo. So, another thing na optional na pwede nyong idagdag, okay, mga tit kuya, is ang paggamit ng boost or potion, okay? Hindi ko masyadong recommended to kung wala kayo masyadong ticket, pero kung madami kayo naka-imbak, naubos na kasi yung akin kasi ginagamit ko. So, kung madami kayo naka-imbak, pwede po kayo gumamit ng drop potion. Drop potion yung pinakamahalaga, okay? Drop potion. Then, another optional is yung shadow potion. Yung shadow potion, para mas mapabilis lang yung pagpatay nyo doon sa makukunat na mobs. Tapos yung drop potion, para madaming weapon na nagda-drop, okay? Lalo-lalo na yung legendary. Mas madaling i-grind kapag may drop potion. Yung mythic naman kasi, sa boss lang po kasi nagda-drop ang mythic. Okay, so maganda kung gagamit kayo ng drop potion tas mythic i-grind nyo pag nasa boss na. So ito na nga, sasabihin ko na sa inyo kung ano yung pinakamalaking pagbabago sa pag-grind na to, mga tit kuya. So kung tandaan ninyo, yung sa mga sa luma kong tutorial kung paano mag-grind ng mythic tsaka legendary, may mga certain island lang po ako nire-recommend. Depende kung ano i-grind ninyo. Kunyari kailangan nyo ng legendary, mas maganda mag-grind sa maraming rooms, okay? Kasi pag mas maraming rooms, mas maraming small NPC and mas maraming drops ng legendary. Kapag mythic naman, mas maganda po ang low rooms para maabot nyo kaagad yung boss, makuha nyo kaagad yung mythic, makarami kayo, okay? So ngayon kasing update, mga tit kuya, ang laki ng nagbago sa dungeons, okay? Ang dungeons po ata ay random rooms na, okay? So, yun yung gusto ko sabihin sa inyo. Random rooms na ata itong mga dungeon. Kasi kahapon, nag-grind po ko, diba nakita nyo? Clip, papakita ko na lang sa inyo. Pinakita ko yung clip ng Hunter exam na dungeon. 5 rooms lang. Tapos, nung nag-try ulit ako ng Hunter exam, kasi meron ulit, nasa 11 rooms na po siya. So, wala siyang specific na dami ng rooms, okay? Minsan nagiging 7, minsan nagiging 9. So, iba-iba po siya. Kaya, nahihirapan ako sa part na yun. Kailangan kong abangan mismo doon sa, sa Discord para malaman kung ilang rooms yung dungeon na yun. Another example, mga tit kuya, yung dating 4 to 5 rooms ng Dragon is umaabot na ng 7 rooms. So, hindi na siya yung dating mababang rooms na dungeon na magandang pag-grinda ng mga mythic weapon. So, yun yung malaking pagbabago talaga na gusto ko sabihin sa inyo. Then, another thing, kung di nyo alam about sa dungeons, kung ano po ang rank ng dungeon sa kabila sa World 1, ganon rin po ang rank ng dungeon sa World 2, okay? Kaya, hindi kayo mahihirapan kung gusto niyo malaman kung anong rank yun sa kabila. Parehas lang sila lagi, okay? Trinay ko yan. May clip po ako nyan. So, ito. So, napansin ko, mga ate kuya, kung anong rank ng dungeon sa World 1 is kaparehas lang po sa World 2. Napansin ko ito, tingnan nyo, Face Hill, Red Gate, S-rank to. S-rank to, tingnan mo. Okay, ayun, pumasok. S-rank, diba? Red Gate. Ngayon, pag pinakita ko sa inyo yun sa server sa World 2, okay, ito. S-rank, Red Gate, then City naman. So, feeling ko, kapag Red Gate sa kabila, Red Gate din sa World 1. Pero ibang dungeon lang yung nangyari kasi nahati lang sila. So, ganun ata nangyari. Napansin ko lang to kasi halos lahat ng S-rank sa kabila, nagiging S din dun sa World 2. Kaya, sabi ko, hindi ako makapag-grind ng weapon, okay? Bakit ganun? So, yun pala. Parang sila, hindi ko pa sure hindi ko pa confirm. Titignan ko ulit sa next na labas. Kasi naligaw ko Hindi ko nakita yung dungeon nung last. So, ito pa lang yung confirmation ko. Red Gate dito sa Nen City. Kita nyo, nakatag Red Gate. Tapos, pag pumunta ako ng dito sa may Red Gate din, di ba? Ang galing no? Okay mga trikuya. Nandito tayo sa part 2 investigation. Kung totoo bang magkakonekta ang World 1 at World 2 kumpara sila ng rank lagi, okay?
check muna natin tong sa Lucky. Kakaspawn lang. So, tingnan natin. Wait. Lucky. Lucky is rank D. Okay, tandaan nyo, rank D yung Lucky ha. Tapos punta tayo ng World 2. Hindi ko na ikakat para makita nyo na tuloy-tuloy to. Okay. Ket lang tayo dito. Kailangan ko lang bilisan kasi kailangan ko yung rank D na yun. Kailangan ko mag-farm. Okay, hindi ko na ikakat ha. Ayan, kita nyo, naglo-loading. Okay, so hanapin natin yung dungeon dito. So, Hunter yung dungeon dito. Hunter ulit. Kapag rank D ulit din to, ibig sabihin kung anong rank sa kabila, ganun din sa kabila. Okay? Makikita natin. Wala pa akong kinakat ha. Baka sabihin nyo kinakat ko. Ito na, malapit na tayo. Malapit na. Rank D! O, diba? So, kung anong rank sa kabila, ganun din po ang rank sa World 1. Okay? Basta, kung anong rank sa World 2, ganun din rank sa World 1. Okay? Naalala ko, gusto ko nga pala ipakita sa inyo yung damage ng SS weapon na legendary kapag na ano natin, sharpness 8. Try natin pa sharpness 8 to kasi ang taas na ng damage niya eh. Borpal, Shadow Finity 7. Okay, so stay na yan. Sharpness 3, loot 3. Pangit kasi mababa. So ito mga tikuya, nakuha ko na yung sharpness 8. Okay, kita nyo. Sharpness 8, meron po siyang 137 SX. So, ang taas, di ba? 137 SX. Ang layo ng talbog pala. Akala ko pala pare sila ng magiging damage. So, mali pala yung sabi ko na 12 SX yung magiging lamang nito dito. Ang laki pala ng talbog. Kita nyo? Sharpness 8, 137 SX. Tapos ito, sharpness 8 din to eh. 28 SX lang. Grabe. Paldo. So, tingnan natin kung gaano kalakas yung damage na idadagdag dito sa shadow ko. Kasi meron akong shadow affinity. Okay, tandaan nyo yung rank, yung enchant na to is nag-increase ng shadow damage ninyo. So, ngayon, naka 454. Gamit ko yung, ano ko, yung rapier. So, equip natin to. Ilan madadagdag? 492! Tapos, try natin max. Okay. Try natin ng max na, ano. Dapat pala ginento ko. Max. Okay. 2.34 SP. So, try ulit natin yung rapier suotin. Kung ilan yung max. 2.34. Ilan? 4 SP? 4 SP ba? Tama? Kasi ito, 230. Tapos, pag sinuot ko itong legendary, 2.34. So, 4 SP din. 400 SX. Tama ba? 400 SX. 0.400 SP yung nadagdag. Okay. So, hindi naman sama. Okay. Okay. So, para sa final review natin. Okay. Ito na yung pinaka-summary ng video to mga titkuya. Sa title, ang gagamitin nyo po is the Keymaster if meron kayo. Okay. If wala, pwede naman yung beginner. Or pwedeng mag-master na lang kayo kung meron kayo. Or kapos kayo sa damage. So, pwedeng tatlo pagpilian nyo, okay? Master, beginner, tsaka keymaster. Pero ito pa rin yung pinaka-recommended ko, yung keymaster. Pagdating naman po sa relic, mga tikuya, ang maganda po is Snow Crown, Echo Shard, tapos papalitan yung isa ng Chalice, okay? So, yan. Para meron kayong damage and meron pa rin kayong drop chance na papatong pa sa title ninyo, okay? So, yan yung relic, tapos title. Pagdating naman sa items, pwede kayo gumamit ng rank down rune para mas mapadali, okay? Tapos, gamit kayo ng mga boost, katulad ng drop potion and shadow potion para mas mapadami yung drops ninyo and mas mapadali yung pagpatay ninyo sa makukunat na shadows. Then lastly, ang tatandaan ninyo, ang hanapin nyo po is yung mga dungeon na nasa E rank, D rank, or C rank. Pag C rank, gagamitan nyo ng rank down rune para maging D rank. Okay? So, ang magiging ano ko na lang siguro, recommend sa inyo, pag may nakita kayong dungeon, check nyo muna yung Discord para malaman nyo kung ilan yung rooms. Kasi pag madaming rooms,
masasayang lang yung ano nyo, yung Nenrun nyo kapag kailangan yung mag-grind ng Mythic. Pag Legendary, okay lang, madaming rooms. Okay, mas maganda pag madaming rooms kapag Legendary. Pero kung Mythic i-grind nyo, hanap kayo ng low rooms, okay? Kailangan nyo tignan yung Discord. So, kapag wala kayong Discord, paano malalaman? Ang maganda po, kunyari, ganyan, may dungeon sa Hunter. Ang gagawin nyo po, magte-take muna kayo ng run nang walang nilalagay na Nenrun para malaban nyo kung ilan yung rooms, okay? Kasi pag nag-dungeon kayo, ng first time, pag pumunta kayo ng dungeon, makikita nyo naman kagad yung rooms. So, yun, ganun gawin nyo. Huwag muna kayo maglagay ng Nenrun. Ang gawin nyo, check nyo muna kung ilan yung rooms. Sabay quit na lang kayo kapag madaming rooms or konti rooms. Depende kung ano kailangan nyo, kung mythic o legendary, okay? Ganun na lang gawin nyo. Kapag na-confirm nyo na, saka nyo ilagay yung Nenrun, okay? So, ganun na lang siya kadali. And ganun din siya kahirap at the same time. Kasi, unlike before, may mga dungeon na talagang yung rooms nila is very specific lang, no? Ngayon kasi is parang randomized na rin yung room simula nung napunta dito sa World 2. So, yun, hindi rin ako masyadong, ano pa doon, hindi ko pa masyadong confirm yung random rooms, pero ganun kasi yung tingin ko. Talagang minsan merong rooms na dating konti lang is ngayon madami na, minsan madami, ay minsan onti naman. Ang gulo, okay? Kaya feeling ko lang na random rooms na siya. So, comment nyo na lang sa baba kung okay ba sa inyo tong method na to. Okay? So, para malaman ko kung may kailangan baguhin, tuturo ko na lang ulit sa inyo. Kasi sa ngayon, okay pa naman sa akin yung method. Parang ganun pa rin siya katulad dati. Ang nagbago lang is yung sa mga rooms ng dungeon. Okay? So, ganun pa rin naman. Comment nyo lang sa baba kung nagustuhan nyo yung method. Okay? Pag hindi, pwede nating ayusin or baguhin. Kung may recommendation kayong pwedeng gawin, sige, dadagdag natin, okay? So, hanggang dito na lang ako, mga ate at kuya. So, I hope na may natutunan kayo kung paano ako mag-grind ng bagong weapon. Medyo na iba lang pagdating sa pag-grind sa dungeons. Kasi nga iba-iba na yung rooms. So, I hope makapag-grind kayo kasi ang ganda ng bagong weapon, okay? So, hindi kinakasahan, laki pala talaga ng talbog. So, imagine niyo kung gaano kalakas tong bagong mythic kapag SS. So, papakita ko sa inyo yan. Huwag kayong maglalaro pag na double SS ko na. Pero hanggang dito na lang muna ako. Mag-grind din ako kasi ang dami ko pang kailangan i-grind, okay? Huwag niyo kalimutan yung claim yung code, no? So, kita-kita na lang tayo mga kuya sa next video. Hanggang dito na lang ako. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Paalam!